Sa ngalan ho ng balansing pamahayag, kausapin naman natin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasama natin ang kanilang chairperson, si Attorney Vigor Mendoza II. Attorney sir, welcome mo ulit sa DZRH. Good morning, si Edniel Paroso. Magandang umaga, Daniel, at sa lahat na nakikinig po sa atin. Oo, sir, yung tanong ho ng ating mga kababayan, tricycle drivers sa lamang ba? Yung mayroon hong ayuda mula sa pamahalaan? Hindi po. Ang kasama po sa itong first wave na to, no? Itong first wave, lampas 200,000 nga po to, Daniel, no? Yung mga jeepney driver natin sa Metro Manila, yung ating mga TNVS drivers, yung ating mga motorcycle taxi drivers, at saka yung ating mga delivery services drivers, no? Kasama po yan dito sa first wave ng ating pamimigay ng subsidiya with DSWD po yan sa utos ng Presidente, no? Itong darating na linggo ito. Oo. Sir Edniel. Edniel pala. Apo. Sorry po. Okay lang, sir. Attorney, yung first wave na binabanggit nyo for this week, tama ba? Sa March 17 din sila o siguro ibang petsa dahil unahin natin yung tricycle drivers as announced? We'll finalize it po tomorrow, no? With DSWD kasi ayaw rin naman siguro natin na parang ang gulo. No? Pamimigay na. So, we'll probably schedule 6, no? At saka, gamitin ko na itong pagkakataon na ideal, no? Sa ating mga jeepney drivers, no? Na kasi marami na kami nakuhang datos, impormasyon ng ating mga jeepney drivers pero meron pang kulang, no? Mga 15% of the population, mga kailangan pa namin. We're coordinating sa kanilang mga operator para mabigay na ko sa amin kaagad lahat ng impormasyon tungkol sa kanilang mga driver. Kasi ang kailangan lang nila dalhin sa araw ng pamimigay is their driver's license, no? At saka kopya ng lisensya po nila. So kailangan rin namin makuha yung impormasyon nila para malagay ho natin sa listahan. Ayun nga sir, paano malalaman ng tsuper nakasama siya dyan sa ayuda na yan? Kasi nakipag-ugnayan po kami sa mga operator para ibigay sa atin yung kanilang mga yung pangalan at lahat ng detalye ng kanilang mga driver, no? Para masabihan na po sila. We will make the necessary announcement and coordination. At kasama kasi sa informasyon na ibibigay po sa amin yung cellphone number ng driver kung meron man siya. Para sa ganoon, ma-text man lang o masabihan na kung anong araw siya kailangan pumunta para makuha nila yung subsidiya. And take note sir, tama ang pagkakarinig ko, hindi lang ito jeepney, including yung mga delivery o service delivery riders, tama ba? Tama po yun, no? Motorcycle taxi, delivery services, at saka TNVS. No? At ito po'y gagawin nationwide. Pilot, ito lang kung pasimula, no? Ang utos ng Presidente. We'll start off with NCR kasi nandiyan na pinakamadaling gawin. Pero as we speak, no? Hinahanda na ho namin yung ating mga regional directors para kunin na lahat ng detalye ng ating mga driver para sa ganoon, mas lalong mapabilis at mapaganda ho natin ang distribution ng subsidiya. Sir, alam nyo, kaisa nyo ho kami dyan dahil katulong nga rin ho kami ng kabilang panig sa pagkalampag sa gobyerno sa ayuda. Pero kapag nakakausap namin sila, attorney, alam mo, ang laging naririnig namin na sentimiento, yung ibang driver hindi nakakarating sa kanila yung ayuda eh. Kasi last time around, binigay sa operator. Hindi yata binigay ng operator sa driver. Kaya minabuti po ng ating Pangulo na ibigay na diretso sa driver. No? Kasi sila naman ang sumasagot ng kruto. Di ba? So this time around, yun ang pinagkaiba. Diretso na sa driver, Chairman? Opo. Wow. Yun po ang pinagkaibahan ngayon. Kaya medyo mas mahaba ang listahan kasi driver na ang pinag-uusapan. Alright. Very, very welcome mo itong development na ito at makikibalita ho kami sa inyo sir sa mga sunod na araw sa pag-finalist niyan. Pero lipat ako ng ibang topic. Yung fare increase, paano na yun sir? Yung mga provisional increase na hirit ng mga transport group? Na-announce na po ni Secretary Banoy na sigurado na pong iakyat ang pamasahe ng ating pampublikong transportasyon. Ang tanong na lang ng detalye rito kung eksakto magkano, no? Yan po, sa amin po, papaliwanan lang po namin kay Secretary Banoy yung aming justifications. Meron na kaming rekomendasyon kung anong pagtaas ang ibibigay po natin. Ito siguro po ang pinakamasalimunkot na desisyon ng LTFRB kasi yung binabalanse po natin, yung kakayanan ng ating mga mananakay
magbayad naman ho ng pamasahe. Oo. Sa totoo lang, Chairman, hindi na siguro masakit sa mga mananakay yung piso, 'di ba? O dos. Kasi alam naman namin lahat ng sitwasyon ng bawat isa. Kaya syempre may mga sentimiento pa rin yung ilan na may ayuda na nga sila tapos magtataas pa ng pasahe. Hindi ka, 'di ba, parang bugbog masyado ang ang commuter dito. So sinasabi niyo sir na itong kung ano man yung inyong i-recommend dati anunsyo ng DOTR, talagang dumaan sa pag-aaral ito. Ay nako, pinaripaso nga sa amin ni Secretary Banoy, no? Dahil yung unang aming rekomendasyon last year pa. So hindi na yata tugma yung mga numero nyo. So pinaripaso po nako, natin. mas mahal pa. Nako, mas mahal pa Chairman. Ay sigurado po compared to last year. Nako. Pero sana wait, ang understanding namin ito'y provisional increase, meaning habang may crisis tayo sir ng langis, paano malalaman kung hanggang kailan ito ipatutupad? Hindi naman po, no, this will be a final decision. Kasi kahit wala pong krisis sa langis, ang petition na to filed as, yung ibang petition dito filed as early as 2023. So permanent ito sir, permanent taas pasahe? Opo. Kasi with or without the fuel crisis, talagang ang aming rekomendasyon, iakyat talaga ang pamasahe. Ang tanong lang magkano. So yun po ang ating pinag-uusapan ngayon, yung magkano. Nako, parang lalungkot ako dun sa balita. Parang binawi ko na yung sabi ko piso, dos na kaya namin ibigay sa provisional increase. Pero sir, kailan ito, Chairman, kailan ito paring i-expect para mapagandaan at mapagigpit pa ng sinturon? Ang sabi ni Secretary, we'll be talking to Secretary Banoy tomorrow. So after tomorrow, kung lansyado na at wala na, lahat ng tanong niya nasagot na ho namin. No? Kaagad-agad po yan. Hindi ho namin patatagalin pa yan kasi alam naman namin itong unang subsidiya na 5,000. Hindi naman forever yan. No? Hindi natin alam gaano katagal ang gulo sa Middle East. No? At sa Martes, aakyat na naman ang presyo ng crudo. No? So baka yung unang subsidiya maubos kaagad. So we need a more long-lasting solution as far as public transport is concerned. Ito na nga po yung ating pag-adjust ng ating pamasahe. Alright. Sir, last na lang siguro on my end, I understood busy ho kayo kahit Sunday, pero gaano katotoo itong may mga lumalabas na reports coming from, kami mismo may nakakausap kami sa ground, PUJs, may mga na-interview na leader ng TNVS, and sinasabi nila na may mga members na silang humihinto na lang sa pamamasada. Dahil nga dito sa pagtaas ng presyo ng crudo. Eksakto po to. At kung talagang gipit na talagang wala naman choice, no? Kung malulugi lang sila. Kaya nga minamadali natin po itong ating subsidiya at sa itong ating pag-adjust ng pamasahe para mabigyan ho sila ng solusyon sa kanilang problema ngayon. Alright. Chairman sir, maraming salamat po sa oras at makibalita ho kami sa inyo sir sa mga sunod na araw. Maraming salamat. Thank you po. Si LTFRB Chairman, Attorney Vigor Mendoza II.